Patuloy ang pagdagsa ng mga deboto sa traslasyon ng Poong Nazareno. Ilan sa mga deboto kinailangang isugod sa pagamutan dahil sa matinding pagod at iba't ibang medical emergencies. Kumustahin natin ang sitwasyon sa live update ni Pierre Pastor. Pierre? Yes, Dexter, narito pa rin tayo sa Plaza del Carmen, dito sa tabi ng San Sebastian Church. At iniintay nga natin ang activity ng Dungaw. Ito ay isang importanteng activity ng traslasyon kung saan dadaan dito si Jesus Nazareno at dudungaw naman ang Nuestra Señora del Carmen. Pero kanina, marami ang naitalang nangailangan ng tulong medikal. Habang nagpuprosesyon, ginagawa ni Ito Son ang kanyang tungkulin bilang isang photojournalist at binawian siya ng buhay sa pahalik ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand kaninang umaga. Nagko-cover ng mga activities sa pahalik sa Quirino Grandstand si Son nang makita ng mga kasama na bumagsak siya sa kanyang kinatatayuan. Nangisay daw at bumula ang kanyang bibig. Mabilis naman ang emergency response at dinala siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay doon. Si Ito Son ay 51-year-old na photojourn na nang saksi ngayon at isa siya sa opisyal ng Manila Police District Press Corps. Habang bumabagtas naman ang andas sa Quezon Boulevard galing sa Palanca Street, ay nasaksihan ng ating team na nawalan ng malay ang isang ihos na nakasakay sa andas. Nang lumo at sumuka ang lalaki, agad namang tumulong ang mga kasamahang ihos pero nalaglag pa ito mula sa andas. Sa report ng DOH, bago pa man mag-alas 12 ng tanghali or hanggang ngayon sa oras na ito, ang tala ay 400 na mga deboto ang isinugod sa DOH health stations. Ang 20 DOH health stations ay nakapwesto sa ruta ng andas. Una naming napuntahan kanina ang health station sa Ligarda Street na manned by Amang Rodriguez Memorial Medical Center staff. Nagkaroon na sila ng 3 pasyente na may hypertension at atake ng allergy. Sumunod na narating natin ay ang nasa loob ng San Sebastian Church. Ang ikatlo ay sa Natividad Street sa foot ng Ayala Bridge na nagkaroon ng maraming pasyente. May kaso ng hyperglycemia dahil sa diabetes at ang karamihan ay may sugat sa paa dahil nga dito sa paglalakad nila ng nakapaa. Mula ngayong taon at hanggang sa mga susunod pang traslasyon, ang ating mga na-interview na naglakad ng nakapaa ay magpapatuloy pa rin daw sa kanilang ginagawa. Nauna nang nagbabala din ang Health Department na maaring magkahawaan ng sakit sa ganitong mass activity kaya inirerekomenda ang paggamit ng face mask. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghihintay ng mga tao dito sa gaganaping dungaw. At pagkatapos ng dungaw, saka palang tutuloy ang andas sa Quiapo Church. Pero sa mga oras na ito ay nasa Arlegui Street pa din, Dexter, ang andas. Balik sa inyo. Maraming salamat. Pierre Pastor nag-uulat ng live mula dyan sa lungsod ng Maynila.